Bago pa man nagsimula ang kasaysayan ng tao, mayroong isang napakamaunlad na planeta na tinatawag na Krypton. Bagamat ang mga Kryptonian ay mukhang tao, sila ay mas lalong nag-evolve, nagtataglay ng nakatataas na kaalaman sa siyensya at pisikal na lakas na hinubog ng matinding gravity at init ng kanilang planeta. Sa isang lugar sa Krypton, isang babae ang nagsisilang ng isang sanggol na lalaki. Ang kanyang asawa, si Jor-El, ay tumutulong sa kanya sa panahon ng panganganak. Sa mundong ito, ang mga sanggol ay hindi na isinisilang ng natural. Sila ay pinapamahalaan at pinapalaki sa mga laboratorio. Ngunit ang batang ito ay naiiba, dahil siya ang unang natural na ipinanganak sa planetang Krypton sa loob ng ilang henerasyon. Samantala, ang Krypton ay nasa bingit ng pagkasira. Bumibigay ang core nito, at maaaring sumabog ang planeta anumang oras. Napagtanto na malapit na ang katapusan, si Jor-El ay nagmadali sa namumunong konseho ng Krypton, nagmamakaawa na ibigay ang Codex, isang aparato na naglalaman ng genetic blueprint ng bawat Kryptonian na ipinanganak. Ngunit bago pa makasagot ang konseho, si General Zod ay sumugod, pinatay ang mga gwardya. Sinabi nitong ang konsehong ito ay kanya nang binubuwag, dahil ang mga mambabatas na ito, sa kanilang walang katapusang debate ay nagdulot ng pagkasira ng Krypton. Pagkatapos, hinikayat niya si Jor-El na iligtas ang kanilang lahi. Ngunit sinabi ni Jor-El na rerespetuhin ko ang lalaking dati mong kinabibilangan, hindi itong halimaw na naging ikaw. Sa galit, iniutos nito sa kanyang mga tauhan na dakpin si Jor-El, pagkatapos, sumiklab ang isang marahas na labanan. See the Codex? It's just beneath the central hub, sir. Kinuha ni Jor-El ang Codex at dinala ito sa lihim na lokasyon ng kanyang asawa. Gamit ang teknolohiyang Kryptonian, pinagsama niya ang genetic data ng Codex ng direkta sa mga selula ng kanyang anak. Samantala, ang kanyang asawa, si Lara, ay nakakita ng isang malayong planeta kung saan maaaring mabuhay ang kanilang anak. Buong pagmamahal nilang pinangalanan ang kanilang anak na Kal-El at inilagay siya sa loob ng isang maliit na spacecraft. Habang naghahanda silang ilunsad siya palabas ng Krypton, nag-alinlangan si Lara at nasira ang puso dahil hindi na niya kailanman maririnig ang unang mga salita ng kanyang anak o makita siyang gumawa ng kanyang mga unang hakbang. Pinawi ni Jor-El ang kanyang pangamba na ang kanilang anak ay itinakda para sa kadakilaan at gagawa siya ng mga kababalaghan sa daigdig. Habang nagsisimula ang paglulunsad ng ship, dumating si Zod, sinubukan na pigilan ito at hinihingi ang Codex pabalik. I know you stole the Codex, Jura. This is a second chance for all of Krypton. What have you done? Krypton's first natural birth in centuries. Destroy it! Laura, listen to me! Your son, Laura. Where have you sent him? Bring that ship down. Forces are surrounded. Hinuli ng mga otoridad si Zod at ang kanyang mga tauhan, at sila ay nilitis ng konseho dahil sa pagpatay at pagtataksil at hinatulan silang itapon sa Phantom Zone. Pagkatapos, galit na hinarap ni Zod ang punong konseho at si Lara, nangakong hahanapin niya ang kanyang anak at babawiin ang Codex. Bumalik si Lara sa kanilang tahanan, at habang unti-unting nawawasak ang Krypton, nanalangin siya na sana, makagawa ang kanyang anak ng mas mabuting mundo. Lumipat ang eksena sa kasalukuyan, kung saan natagpuan natin si Kal-El na mayroong pangalan sa Earth na Clark Kent, na nagtatrabaho sa isang fishing boat at namumuhay ng tahimik. Nagkaroon ng balita sa radyo ng barko na nasusunog ang isang oil rig sa malapit, at nakulong ang mga manggagawa nang walang makitang magliligtas. Noon din, kumilos si Clark. Sinira niya ang mga pinto ng rig at pumasok sa loob upang iligtas ang lahat. Wait! I got some guys in the helipad!
Last guy loaded! Hey, let's go! What are you doing? Habang lumulubog siya sa ilalim ng tubig, bumalik ang mga alaala ng kanyang pagkabata. Isang batang Clark Kent ang nakaupo sa kanyang silid-aralan, labis na nalulula. Ang kanyang pinatinding pandama, naririnig ang bawat tunog at nakikita ang lahat, ay nagpapataas ng kanyang takot. Hindi niya ito makontrol, at ang labis na damdamin ay nagtulak sa kanya sa panik, na naging sanhi ng kanyang pagtatago sa isang madilim na silid. Pinagtatawanan siya ng kanyang mga kaklase, tinatawag siyang baliw. Pagkatapos, ipinatawag ang kanyang ina, si Martha Kent, upang tumulong. Binigyan niya siya ng katiyakan, hinihikayat si Clark na tumuon lamang sa kanyang boses. Sinabi niya sa kanya na isipin ang mundo bilang kasing liit ng isang isla, at sa pamamagitan ng pagtutok sa kanya, ang lahat ng iba pa ay mawawala. Dahan-dahan na kumalma si Clark at niyakap ang kanyang ina. Balik sa kasalukuyan, matapos makaligtas sa kalamidad sa oil rig, nagnakaw si Clark ng ilang damit upang manatiling nakatago. Habang naglalakad siya sa kalsada, nakita niya ang isang school bus na nagdulot ng isa pang alaala. Ilang taon na ang nakalipas, habang pauwi mula sa paaralan, binuli siya ng isang bully na nagngangalang Pete Ross. Nang biglang sumabog ang gulong ng kanilang sinasakyan at nahulog ito sa ilog. Ginamit ni Clark ang kanyang pambihirang lakas upang itulak ang bus at pigilan itong lumubog, at dito unang nasilayan ni Pete Ross at Lana ang kanyang kakaibang kapangyarihan. Kalaunan, ikinwento ng ina ni Pete kay Mr. and Mrs. Kent ang ginawa ni Clark, ngunit itinanggi ni Jonathan Kent na may kakaiba kay Clark. Pagkatapos, binigyan diin ni Jonathan kay Clark ang pagtago ng kanyang kapangyarihan, sinasabing natatakot ang mga tao sa mga bagay na hindi nila naiintindihan. Nang pinilit siya ni Clark na magsabi ng totoo tungkol sa kanyang sarili, ipinakita ni Jonathan ang spaceship kung saan nila siya natagpuan. Ipinakita rin ni Jonathan ang isang metal na bagay na natagpuan kasama niya. Ipinaliwanag ni Jonathan na minsan niyang dinala ang metal sa isang kilalang metallurgist, na nagsabing hindi ito tumutugma sa anumang nasa periodic table, at hindi ito galing sa Earth. Binalaan ni Jonathan si Clark na kung masyado nitong ibubunyag ang kanyang kapangyarihan, maaaring itakwil siya ng sangkatauhan. Ngunit tiniyak niya rito na darating ang panahon na ipapakita ni Clark sa mundo kung sinong talaga siya, at handa na silang tanggapin siya. Sa kasalukuyan, nagpapanggap si Clark, gumagawa ng maliliit na trabaho para hindi mapansin. Sa isang pagkakataon, nagtatrabaho siya bilang waiter sa isang bar ng biglang. Serious. Oh, come on, Chrissy. Knock it off. Hey, leave her alone, man. It's not worth it, sweetie. Hey, asshole, don't forget your tip. Hindi gumanti si Clark, ngunit isinabot nito ang truck ng lalaki. Samantala sa Antarctica, isang reporter na nagngangalang Lois Lane na nagtatrabaho para sa Daily Planet ang dumating upang mag-cover ng kwento. Naroon din si Clark, na naatasan ng simpleng gawain na buhatin ang kanyang mga bagahe. Sabik si Lois na tuklasin ang katotohanan, naniniwala na karapat-dapat malaman ng publiko ang nangyayari. Gayunpaman, binabaliwala ng mga general sa lugar ang anumang pag-aalala, iginigiit na walang kakaibang nangyayari. Ngunit nananatiling nagdududa si Lois Lane. Lubos siyang curious tungkol sa misteryosong spaceship. Mayroong talagang kung ano sa ilalim. Isang submarine, marahil sa panahon ng Soviet. Ang yelo na nakapalibot sa bagay, ito ay halos 20,000 taong gulang. Napansin niya ang isang lalaki, walang iba kundi si Clark. Dahil sa kuryosidad, sinimulan niya itong sundan. Samantala, ginamit ni Clark ang kanyang heat vision upang gumawa ng daan sa malaking nagyayelong bundok. Habang papalalim siya, natuklasan niya sa wakas ang nakalibing na spaceship. Sa loob, nakatagpo siya ng isang advanced AI machine. Sa kanyang leeg, dala ni Clark ang susi, na ibinigay sa kanya ni Jonathan noong bata pa siya. Nang ipasok niya ang susi sa console ng spaceship, inactivate nito ang isang holographic image ni Jor-El, pagkatapos ay sinundan niya ito. Samantala si Louis na sumusunod pa rin, ay palihim na pumasok sa ship. Pagkatapos, inatake siya ng AI ng spaceship. Nang narinig ang kanyang boses, mabilis na sumugod si Clark para iligtas siya sa tamang oras. Malubha siyang nasugatan, may internal bleeding, na nagawa ni Clark na ihinto gamit ang kanyang heat vision. Kinabukasan, iniwan niya si Louis na ligtas sa Antarctica at umalis kasama ang spaceship. Si Louis ay namangha, napagtanto na nakatagpo niya ang isang tunay na tagapagligtas.
Determinadong ibahagi ang kanyang kwento, bumalik si Louis sa kanyang editor, si Perry, na nag-pitch ng pinakamalaking balita na makita ng buong mundo ang tungkol sa pagkakaroon ng isang dayuhan sa kanila. Gayunpaman, tumanggi si Perry na i-publish ito, natatakot sa publikong pagkasindak at posibleng panganib para sa kanilang koponan. Ngunit hindi pa handa si Louis na sumuko. Lumapit siya sa isa pang reporter at ibinahagi ang ebidensya na nakalap niya mula sa Antarctica, umaasa na mailabas ang kwento sa pamamagitan ng ibang paraan. Samantala, tinanong ni Clark si Jor-El para sabihin sa kanya ang katotohanan tungkol sa kanyang pagkakakilanlan. Who are you? I am your father, Cal. Dito, inihayag ni Jor-El ang buong kwento ng kanyang pinagmulan at kanyang tunay na pangalan, at kung bakit siya ipinadala sa Earth. Sinabi ni Jor-El na noong unang panahon, ang Krypton ay isang maunlad na planeta na naghangad na palawakin ang kanilang impluwensya sa kalawakan, bago pa man nagsimula ang sibilisasyon ng sangkatauhan. Ang spaceship na natagpuan ni Clark ay isa lamang sa daan-daang ipinadala sa kalawakan. Gayunpaman, natigil ang mga proyektong ito nang maitatag ang artificial na pagpapaanak at maubos ang lahat na likas yaman ng Krypton. Dahil dito, hindi naging matatag ang core ng Krypton, na nagbunsod sa pagkawasak nito. Naniniwala sina Jor-El at Lara na ang artificial na pagpapaanak at ang genetic engineering na palisiya ng Krypton, ang naging sanhi ng pagbagsak ng Kryptonian, dahil nagdulot ito sa pagkawala ng kakayahan ng mga Kryptonian na pumili ng sarili nilang landas. Kaya isinilang nila si Kal-El upang swayin ang sistemang ito at ipadala siya sa Earth, hindi lamang upang makatakas sa pagkawasak ng Krypton, kundi upang lumikha ng sarili niyang kapalaran. Pagkatapos, ibinigay niya kay Clark ang isang Kryptonian suit na may simbolong S na ang kahulugan ay pag-asa. Why am I so different from them? Earth's sun is younger. Your cells have drunk in its radiation. Earth's gravity is weaker. You've grown stronger here than I ever could have imagined. Ang kwento ay bumalik kay Lois Lane. Determinadong malaman ng higit pa ang tungkol sa kanyang mahiwagang tagapagligtas, tinunton niya ang bayan ni Clark at nakilala si Martha Kent. Mula roon, natuklasan niya ang puntod ni Jonathan Kent sa sementeryo. Nilapitan siya ni Clark at tinanong niya kung bakit siya sinusundan nito, ipinaliwanag ni Lois na alam niyang mayroon itong hindi kapanipaniwalang kapangyarihan, at naniniwala siyang maaari itong maging isang puwersa para sa kabutihan sa mundo. Ngunit hindi niya maintindihan kung bakit pinili nitong manatiling nakatago. Sa sandaling iyon, ibinahagi ni Clark ang isang masakit na alaala. Isang flashback ang nagpapakita ng pagtatalo ni Jonathan at Clark habang nasa sasakyan. Sinabi ni Clark na gusto niya lang gumawa ng isang bagay na kapakipakinabang sa kanyang buhay. Kaya ang pagsasaka, pagpapakain ng mga tao, hindi iyon kapakipakinabang. At hindi ko alam kung bakit ako nakikinig sa'yo. Hindi ikaw ang aking ama, isa ka lamang taong nakakita sa akin sa isang bukid. Sinabi ni Jonathan na ginagawa namin ang aming makakaya at gagawin namin ito kahit kanino. Nang biglang nagkaroon ng malakas na buhawi at nagtakbuhan ang mga tao. Bumalik si Clark upang iligtas ang kanilang aso mula sa sasakyan, ngunit inutusan siya ni Jonathan na dalhin sa ligtas na lugar ang kanyang ina at isang batang babae, habang siya naman ang kukuha sa aso. Nailigtas ang aso ngunit nadaganan ng isang kotse ang paa ni Jonathan. Tinangka siyang iligtas ni Clark ngunit itinaas ni Jonathan ang kanyang kamay bilang hudyat na pabayaan na siya. Pinili niyang lumunin ng buhawi upang manatiling lihim ang kapangyarihan ni Clark, at sumigaw si Clark sa pagdadalamhati. Sinabi ni Clark na hinayaan niya mamatay ang kanyang tatay dahil kumbinsido siyang hindi pa handa ang mundo. Lubos na naantig sa kwento ni Clark, bumalik si Louis sa kanyang opisina at ipinaalam kay Perry na binabawi na niya ang ulat na kanyang ginagawa. Humanga si Perry sa kanyang desisyon, at sinabi sa kanya na tama ang ginawa niya. Sa kabilang banda, naghahanap ng kapanatagan, binisita ni Clark ang kanyang ina. Nagliwanag ang kanyang pakiramdam nang makita siya. Ipinaliwanag ni Clark na natagpuan na niya ang kanyang tunay na pagkakakilanlan. Habang ang kanyang ina ay nakakaramdam ng matinding pagmamalaki, may mga luha rin sa kanyang mga mata. Sa kaibuturan niya, natatakot siya na ngayong naiintindihan na ni Clark kung sino talaga siya, baka iwan siya nito.
Ngunit si Clark na nakaramdam ng kanyang pag-aalala, ay tiniyak sa kanya na hindi siya aalis, at mahal pa rin niya ito ng lubos. Samantala, nakakita ang militar ng US ng mga hindi pangkaraniwang imahe ng satellite na nagpapakita ng malalaking spaceship ng alien na papalapit sa daigdig. Nang biglang kumalat ang mga pagkawala ng kuryente sa buong mundo, na parang sunog sa kagubatan at isang nakakakilabot na palabas ang sumasakop sa bawat screen. Sa bawat wika, isang babala ang nagsasabing isang taong nagngangalang Kal-El ang palihim na naninirahan kasama ng mga tao, at maliban kung siya ay sumuko, dahil kung hindi, ang mundo ay haharap sa malulubhang kahihinatnan. Kinakabahan at nalilito ang mga tao, kumalat ang takot sa buong mundo habang tinatanong ng lahat kung sino si Kal-El. Ang pangalan ko ay General Zod. Sa loob ng ilang panahon, ang inyong mundo ay nagtago sa isa sa aking mga mamamayan. Siya ay nagsikap na makihalubilo sa mga tao. Nagbigay din siya ng ultimatum na dapat ay sumuko si Kal-El sa loob ng 24 na oras o panoorin ang mundong ito na magdusa. Isang reporter na dati nang ibinahagi ni Lois Lane ang kanyang mga natuklasan tungkol sa alien entity, ang naglabas ng impormasyon sa telebisyon na naglantad sa kanyang koneksyon. Di nagtagal, sinugod ng FBI at militar ang bahay ni Lois upang arestuhin siya. Nang maramdaman na ang sitwasyon ay nagiging hindi na kontrolado, humingi ng gabay si Clark sa isang simbahan. Doon, nahihirapan siya sa kanyang konsensya, hindi sigurado kung ang pagsukol ng kanyang sarili ay magliligtas sa mundo o siyang magiging dahilan ng pagkawasak nito. Dahil kahit na sumuko siya, walang garantiya na tutupad siya sa kanyang pangako. Ngunit maililigtas ko ang daigdig sa pamamagitan ng pagsukol ng aking sarili. Sinabi sa kanya ng pari na minsan kailangan munang manalig, ang bahagi ng tiwala ay masuli. Pagkatapos, kusang loob na sumuko si Clark sa militar, hinayaan silang iposes at tanungin siya. Sa silid ng interogasyon, umupo siya kasama si Lois, na nagtanong tungkol sa simbolo sa kanyang dibdib. Ipinaliwanag ni Clark na ito ay kumakatawan sa pag-asa sa kulturang Kryptonian. Pagkatapos, natutuwang iminungkahi ni Lois ang pangalang Superman para sa kanya. Madali niyang nabali ang kanyang poses at tinugunan ang mga pangamba ng militar, mahinahong tiniyak sa kanila na pagkatapos gumugol ng 33 taon sa daigdig, hindi pa siya nananakit ng sinuman, at iginiit na wala silang dahilan para matakot sa kanya. Kalaunan, naglakbay si Superman patungo sa lokasyon kung saan nabigyan ng senyales ang mga puwersa ni Zod. Di nagtagal, isang ship ng Kryptonian ang bumaba, at dalawa sa mga sundalo ni Zod ang lumabas, hinihingi ang kustodiya nina Superman at Lois Lane. Bagamat sinusubukan ng militar na makialam, kusang loob na sumulong si Lois. Sa loob ng spaceship ng alien, ibinigay ni Superman kay Lois ang command key, pagkatapos, binigyan si Lois ng maskara sa paghinga dahil ang kapaligiran ay hindi angkop para sa mga tao. Samantala, biglang nanghina si Superman, bumagsak at umubo ng dugo. Ito ay dahil hindi siya sanay sa atmosphere ng spaceship. Ikinadena siya sa kanyang nanghihinang kalagayan, at nakipagkita kay General Zod sa isang mental projection. Sinabi ni Zod na pinatay niya si Jor-El ang kanyang ama, bago siya umalis upang hanapin ang Codex. Sinabi rin nito na pagkatapos nilang makatakas sa Phantom Zone, naghanap sila ng mga posibleng nakaligtas mula sa mga abandonadong himpilan ng Krypton. At dahil sa pag-activate ni Clark ng lumang spaceship, na-detect nila ang signal nito at sinundan kaya nakarating sila sa Earth. Inalok ni Zod si Clark upang makipagtulungan sa kanila upang ibalik ang Krypton, at plano niyang gamitin ang Earth bilang pundasyon na magbubura sa buong sangkatauhan. At upang maisakatuparan niya ito, kailangan niya ang Codex, kaya hiniling niya kay Superman na ibigay ito sa kanya. Ngunit hindi sang-ayon si Superman sa mapangwasak na planong ito ni Zod. Samantala, inactivate ni Lois Lane ang command key, at dahil sa pag-activate nito, pinaandar niya ang AI ni Jor-El na lumitaw at mabilis na tinulungan siyang mag-navigate sa isang plano ng pagtakas. Binago ni Jor-El ang atmosfera ng spaceship upang gawin itong angkop para sa mga tao, at binuksan ang mga pinto para kay Lois Lane, na nagpapahintulot sa kanya na tumakbo patungo sa isang mas maliit na escape pod. Sinubukan ni Faura at ng kanyang mga puwersa na habulin siya. Ngunit ang AI ni Jor-El ay nagbigay ng sapat na kanlungan para makatakas si Lois at ilunsad ang escape pod pabalik sa Earth. Gayunpaman, nasira ang pod, at nagsimulang magliyab ang apoy. Kasabay nito, nabawi ni Superman ang kanyang lakas at natalo ang mga tauhan ni Zod. Sinuntok ang mga dingding ng spaceship, hinikayat siya ni Jor-El na sabihing oras na para iligtas ang kanyang mundong sinilangan at ang mundong minahal niya. Habang mabilis na bumabalik ang escape pod ni Lois sa atmosfera, narating ito ni Superman sa tamang oras. Nakapasok sa pinto ng pod at nasalo si Lois sa kanyang mga bisig bago ito bumagsak. Samantala,
sinalakay ni Zod at ng kanyang mga sundalo ang bahay ni Martha, at hinihingi ang lokasyon ng spaceship ng Kryptonian sa paniniwalang naroon ang Codex. The craft he arrived in. Where is it? Where is the Codex? Bitch! You got threatened! My mother! What have you done to me? Get inside. It's not safe. They are extremely dangerous, and we have been authorized to use deadly force. Cleared hot, weapons free. Copy 1-1, weapons free. CCT, we're approaching LCJ Hawk. It's down at 5. Oh shit. A good death is its own reward. For every human you save, we will kill 1,000,000 more. Muling nakita ng militar si Superman, ngunit sa pagkakataong ito, sa halip na puntiryahin siya, ibinaba nila ang kanilang mga baril bilang tanda ng paggalang. Sa sandaling ito, napagtanto ni Superman na sa wakas ay kinilala na siya ng mga tao sa Earth, hindi bilang kaaway, kundi bilang kanilang kakampi. Samantala, isang scientist ang nagbunyag kay Zod na matapos suriin ang dugo ni Superman, natuklasan niya na ang DNA ni Superman ay perpektong tumutugma sa Codex, ang genetic key sa muling pagbuhay ng lahi ng Kryptonian. Nagtaka si Zod kung kailangan pang manatiling buhay si Superman para makuha ang Codex, ngunit tiniyak sa kanya ng scientist na kaya nilang kunin ang kinakailangang DNA mula sa katawan ni Superman, patay man o buhay. Ngayon na determinado ng patayin si Superman, naghanda si Zod na ilabas ang isang device na tinatawag na World Engine, na kayang baguhin ang atmosfera ng Earth upang tumugma sa Krypton, na magpapahintulot sa kanya at sa kanyang mga tao na mabuhay. Dalawang makina ang inaktibo, isa sa Estados Unidos at ang isa naman ay sa Indian Ocean. Nagsimulang magpaputok ng enerhiyang sinag ang mga makina, na nagdulot ng mapaminsalang lindol, pagtaas ng grabidad ng Earth, at matinding pagbabago sa klima. Habang nagkakagulo, tumakas ang mga tao sa takot. Sa sandaling ito, dumating si Lois Lane at inihayag na alam niya kung paano sirain ang mga makina mula sa impormasyong ibinigay sa kanya ni Jor-El nung sila ay nasa spaceship. Ang plano ay gamitin ang spacecraft ni Clark na nakatago sa kanilang sakahan. Kapag ito ay bumangga sa isa sa mga makina, lilikha ito ng isang singularity na kalaunan ay bubuo ng mini black hole, na sisira sa mga device.
Sumang-ayon ang militar sa plano at mabilis na naghanda ng C-17 fighter jet, ikinarga dito ang spacecraft ni Superman, habang si Superman naman ay tumungo sa Indian Ocean upang sirain ang isa pang makina. Lumaban siya ng buong lakas, ngunit ang gravitational pull ng World Engine ay napakalakas, na nagpako sa kanya. Sinubukan ng kamalayan ni Jor-El na kausapin si Zod, nagbabala na inuulit niya lang ang parehong pagkakamali, ngunit tumanggi si Zod na makinig. Idineklara niya na sisirain niya ang Earth, papatayin si Superman, at muling itatayo ang Krypton mula sa abo ng mga buto ng kanyang anak. Sa huling kilos ng pagsuway, inutusan ni Zod ang AI na burahin ang kamalayan ni Jor-El. Bago mawala, sinabi ni Jor-El na tatapusin ng kanyang anak ang kanilang sinimulan. Habang ang lahat ay nasa bingit ng pagbagsak, muling nakakuha ng lakas si Superman at bumangon muli, at sa buong lakas ay sinira ang World Engine sa Indian Ocean. Bilang resulta, humina ang mga epekto ng gravity sa buong Earth. Samantala, lumaban si Lois at ang militar sa mga sundalo ni Zod. Sinubukan ni Zod na sirain ang military plane na nagdadala ng spacecraft ni Superman, ngunit namagitan si Superman sa tamang oras at pinigilan ang atake ni Zod. A good death is its own reward. We could have built a new Krypton in this squalor, and now I have no people. I will take them all from you one by one. Either you die or I do. If you love these people so much, you can mourn for them. Never. Napilitan si Superman na patayin siya sa pamamagitan ng pagbali ng leeg nito, na siyang unang pagkakataon na ginamit niya ang kanyang kapangyarihan upang kumitil ng buhay. Malalim itong nakaapekto sa kanya, dahil hindi niya nais na saktan ang sinuman, ngunit alam niyang kailangan ito upang protektahan ang sangkatauhan. Ang eksena ay lumipat sa isang satellite na bumagsak malapit sa isang sentro ng pamamahala ng militar. Dumating si Superman at sinabi sa mga puwersa ng militar na hindi na nila siya maaaring panatilihin sa ilalim ng pagbabantay. Ipinahayag niya ang kanyang pagnanais na mamuhay ng malaya, malayo sa kontrol ng gobyerno. Binalaan niya sila na kung susubukan nila siyang subaybayang muli, sisirain niya ang mas marami pang satellite na nagkakahalaga ng milyon-milyon. Maya-maya, binisita ni Superman ang libingan ni Jonathan kasama ang kanyang ina. Ibinahagi niya sa kanyang ina na napakaganda sana, kung buhay pa si Jonathan upang makita ang nangyari ngayon.
Sinabi ni Marthe sa kanya na labis na ipagmamalaki siya ni Jonathan, dahil palagi itong naniniwala na makakamit ni Clark ang mga kahangahangang bagay. Pagkatapos, tinanong niya ito tungkol sa kanyang mga plano sa hinaharap. Sinabi ni Clark na gusto niya ng trabaho na nagpapanatili sa kanya ng impormasyon tungkol sa lahat ng nangyayari sa buong mundo. Tinanggap niya ang kanyang papel bilang isang mamamahayag at nakahanap ng bagong trabaho sa Daily Planet, kung saan malugod siyang sinalubong ni Lois Lane. Kung nagustuhan ninyo ang aming recap, mangyaring mag-subscribe at mag-like and share, para sa mas marami pang movie recap na tulad nito. Maraming salamat po sa inyong panonood at hanggang sa muli.